Can you give us an example na you would say na this particular issue ang napag-aagrihan yung tatlo? Sa issue ng West Philippine Sea, iisa-isa paniniwala namin dyan. Ang West Philippine Sea, atin yan, hindi natin dapat sinusuko yan at kailangan natin ilaban yan. I was expecting na itong issue ng West Philippine Sea was a uniting force not only for the Congress, the Young Guns, but for all elected officials and all the workers in government. Kasi kitang-kita po natin yung sentiments ng tao na atin ang West Philippine Sea. Ang tingin nila sa West Philippine Sea ay issue ng Luzon. It should not be the case. It's an issue of the entire country. It's an issue of every individual citizen who claim themselves a citizen of this country. No spin, no lies, just the truth. Humigit kumulang 4 na buwan na rin tayong magkakasama. Marami-rami na rin tayong kilalang tao ang naiguest dito sa ating podcast at linggo-linggo, iba't ibang opinyon ang ating nakukuha. Iba't ibang personalidad, ngunit may iisang pagkakapareha, ang paninindigan natin sa West Philippine Sea. Ngayon, mas lumalaki ang ating hamon dahil kamakailan ay may lumalabas na mga balita na ang ibang parte ng ating bansa ay inaangkin na rin ng China. Ang West Philippine Sea, ang Batanes at ang iba pang bahagi ng ating bansa ay atin at para ito sa ating mga Pilipino. Magandang araw. Welcome sa Just the Truth Podcast. Ako si J3 Santariela, ang inyong makakasama sa araw na ito sa isa na namang makabuluhang talakayan at kwentuhan. Gaya ng aking nasabi kanina, marami ng personalidad ang bumisita sa ating podcast at ngayong araw na ito, times 3 ang ating usapan dahil makakasama natin ngayon ang Young Guns mula sa House of Representatives. Ang tinatawag na Young Guns sa Kongreso ay ang mga mambabatas na bago man sa serbisyo kumpara sa iba ay makikita mo na ang gilas at puso ay para sa serbisyo. Makakasama natin ang ilan sa kanila. Congressman Paulo Ortega ng La Union 1st District, Congressman Jay Conghun ng Zambales 1st District, at si Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur 1st District. Mahaba-haba ang ating magiging usapan ngayon at welcome din sa ating special setup para sa ating mga espesyal na bisita. Congressman Jay Conghun, sir, Congressman Zia Adjong, sir, and Congressman Paulo Ortega, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo na mag-guest dito sa podcast ko, sir. Thank you. Thank you po sa pag-imbita. Long Yes, sir. overdue. Ang pag-uusapan natin dito, sir, different variety, no? Hindi lang about West Philippine Sea. Kasi ang mga viewers natin, sir, gusto ring malaman, sir, yung mga different perspective nyo in different issues. So, game ba kayo dito, sir, sa conversation natin? Game. Yun na. Yan nandito si Jay. Yan dito si Sia. Una sa lahat, sir, para sa akin, it's important for us to explain sa mga viewers natin. Ano ang Young Guns, sir? What do you stand for? Ano ang nire-represent nyo? Meron ba kayong particular political ideology? Meron ba kayong konsepto ng sektor ng lipunan natin that you're representing? Or this is a random thing na you all agreed na magkaroon tayo ng Young Guns? And how it all started, sir? Pao, baka gusto mo. Siguro umbisahan ko po, Sir Jay, napaka-swerte ko nga po kasi kasama ko tong dalawang kuya ko. Actually, sila po yung Naniniwala na ako nito. sila po yung mga leaders namin sa Young Guns, silang dalawa, si Jay Ang saka kuya si natin, ang kuya kuya natin. namin si Jay saka si Zia. Kuya natin. Siguro I'd like to say that the Young Guns are more of practical politicians kasi napakabilis po ng panahon ngayon. Lahat ng bagay po within the snap of a finger, social media, sa mga pangangailangan ng tao. So, siguro po, yung generation na to, kailangan nila ng mas action agad na type of politicians. And I believe na yung bulk po ng Young Guns, karamihan po sa amin medyo same ideology po lahat. So, very practical politicians. But do you represent, sir, the younger sector of our society? Yan ba talaga, sir, yung target audience nyo or everybody? Well, to put into context, yung Young Guns po parang, kasi nga neophytes po kami lahat sa Kongreso and fairly po yung average age nung Young Guns before was about 40 to 45 years old nung kakaumpisa namin. And halos po lahat kami kasi nanggaling kami sa local government.
And we were part of different leagues, yung mga young legislators na leagues. So basically, parang ganun po yung dating sa ka-formula ng Young Guns. So, mga millennials, saka mga Gen Z, yung kombinasyon po nung mga neophytes nung time na yun. We are trying. We are trying to represent. We are trying. No? Sinusubukan din namin represent. No? Although sa tama sinasabi ni Kong Paulo na talagang 40 to 45 yung age bracket before average nung mga neophyte congressman ng 19th Congress. Talagang nagsimula kami as friends, no? Yeah. Barkada, as friends. At nakita namin na pare-parehas din yung ideologies namin at kung saan at paano namin nakikita papunta yung bayan natin. I think it's also more than yung age bracket. It's also about yung advocacy, yung common advocacy namin. Kasi I would like to consider the Young Guns as centrist. Kasi may mga issues na, halimbawa, may mga issues na not necessarily confined doon sa particular political leanings. Ang sa amin, focus kami doon sa unang-una, ano yung halimbawa, what would represent the country, especially coming from different lugar. Diba? Like ako, galing ako Mindanao. So it's also more on how we can not only represent, pero paano kami mag-pull in ng support from different areas, and at the same time, learning from one another. Like sa case ko, ang pinupush ko talaga is peace resolution doon sa mga conflict coming from Mindanao, na especially sa area ko na talagang may long-standing issue on political settlement. So sila, although they're coming from different region, na mas lalo pa nilang napapagti yung suporta nila doon sa pagbibuild ng national coherence and cohesion, kung paano ipoprogress ang ating bansa, no? So it's more on also about learning from one another, because differences is actually a strength. Yun ang nakita namin. It's how you bind unity. It's how you can actually formulate a common understanding. Without differences, wala naman talagang point of discussion. So I think that's where we draw our strength from. So, being a centrist, sir, and of course, among the members of the Young Guns, you're actually a member of across all political party lines, no? Yeah. Walang common political Wala. party ang lahat sa inyo, no? Sabi nyo kanina, sir, there are commonalities where you stand, what you represent. Can you give us an example, sir, yung you would say na this particular issue, whether maritime governance or anti-corruption or security issues, ang napag-aagrihan yung tatlo? Well, although we belong to the same party, pare-parehas kami. Magkakasama kami sa isang partido. Like for example, sa issue ng West Philippine Sea, iisa-isa paniniwala namin dyan. Na ang West Philippine Sea, atin yan, hindi natin dapat sinusuko yan, at kailangan natin ilaban yan. No? Siyempre, yung transparency and accountability in government. Pare-parehas kami paniniwala namin dyan na napaka-importante nun. No? Lalong-lalo na sa mga public servant na kailangan you should always be responsible in your actions. No? And pag nagkamali, kailangan may pananagutan. Kong Paulo, what would you say na common sa inyo, sir? Tagal na rin, mga 4 na taon na kaming halos 4 years, more than 4 years na tayong magkakasama. Pero sabi ko nga po, Sir Jay, nung I was expecting na itong issue ng West Philippine Sea was parang a uniting force, not only for the Congress, the Young Guns, but for all elected officials and all the workers in government. Kasi kitang-kita po natin yung sentiments ng tao, talagang mataas po ang sentimento nila in terms of na atin ng West Philippine Sea. I think I can safely say na around 95% ng Kongreso
talagang kasama namin sa laban na to, kasama natin sa laban na to. At saka walang party lines. Walang partido, walang geography involved, kahit taga Mindanao ka, Visayas o Luzon. So, 95%, sino yung 5%? Ikaw nagsabi sa akin na merong 5% eh. Tanong ko lang sir kay Kong Sia. Kasi between Kong Jay sir and Kong Paulo, mga taga-Luzon sila sir. And kung makikita mo sir sa mga trolls, no? I'm not saying that these are real sentiment of Yeah. people from Mindanao. But there are pro-China trolls who are saying na the issue in the West Philippine Sea is far from Mindanao. So, if you're a Mindanaoan, you should not care about the West Philippine Sea. How true is this claim, sir, by this pro-China trolls? I think we should tingnan natin yan from the lens of being a Filipino. Every time na papasok tayo sa eskwelahan, ang ating mga anak, tayo, na-experience din natin, meron talaga yung national anthem, di ba? Meron talaga yung pledge to promote and to pledge our allegiance to the flag. So, ibig sabihin, maski galing kang Mindanao, Luzon, Visayas, isa lang yung watawat na doon ka nag-pledge, no? Isa lang yung inaawit ninyo, ang national anthem. Isa lang yung constitution na kumbaga pinopromote natin, no? So I think it should not be looked at dahil in terms of the distance, Mindanao being in the southern part, no? Kasi may mga issues din ang Mindanao with the other neighboring countries, pero ang representation natin hindi lang Mindanao, it's the Philippines. So I think sinabi nga kanina ni Kong Paulo, what makes us what drives us to form a group, would it be advocacy or I think on the issue of West Philippine Sea, hindi lang yung lip service na sinasabi nating kailangan paipakita natin, sinabihin natin na suportado tayo sa West Philippine Sea. It's actually making use of our obligation in our mandate. Nagpasa kami ng mga resolutions. Halimbawa, how to institutionalize yung magiging part ng ating curriculum na mapag-aralan ito ng ating mga kabataan so that they would have a better understanding, appreciation of how and where and when do we actually assert the sovereignty and our territorial integrity. So, even if you're coming from Mindanao and we think na ito yung how we can invest on the youth, for example, curriculum to So, it would be mainstream and it will be universally pag-aaralan at ipapaaral sa ating mga kabataan. So, yung mga nagsasabing mga trolls, ito yung sa atin nakakabagabag Dahil unang-una, mali yung naratibo nila At ang binibigyan nila ng platform or inire-echo nila yung naratibo nung gustong umangkin sa ating teritoryo. That's why kami din Bayad yung naratibo nila. Binabayaran sila para manira. Yeah. That's why kami din, very very active kami. So naghahanap buhay sila. Hindi lang yung mga resolution, pati yung mga investigation ng fake news. Like for example, nagpunta kami sa Masinloc. Diba? Punta kami doon. Nagpunta kami doon. Nakausap namin yung mga fishermen. Nakita namin yung mismo, yung sitwasyon doon. So, through actions, pinapakita din namin na talagang napaka-importante yung issue na yan. At kailangan iisa yung boss natin mga Pilipino dahil in reality, atin talaga yan na kailangan ipaglaban natin yan. Tsaka kami, no? Kasi dadagdagan ko kami, naging active kami sa mga investigation ng fake news. Kasama natin si Sir. Andun ka, di ba? So, meron talaga Anti-Fake News Committee, yung TRICOM natin dati. Yun ang nakakabagabag sa amin. Kasi pasama na ng pasama yung fake news tungkol dito sa West Philippine Sea. Ngayon ba, sir, ngayong Kongreso, of course, alam naman natin, preoccupied kayo sa impeachment. But can we still expect the House of Representatives pushing for another
congressional inquiry para masupil natin once and for all ang fake news. Dahil kung maalala mo, sir, I've been mentioning this a lot of times. Yeah. Ang laban natin sa West Philippine Sea, ang pinakamahirap na laban natin is not actually at sea, sa karagatan. No? Ang pinakamahirap na labanan natin is misinformation. Yes. And until now, nagpropagate pa rin ng China ng kanilang mga maling naratibo. And unfortunately, some of our kababayan are still influenced and swayed, no? Kaya nahihirapan silang sumuporta at tumindig sa ating kalayaan. Are we going to see in the next coming months, is this part of the calendar ng Congress to still look into countering misinformation? It's still a kung ako po, it's still a continuing effort na kailangan gawin ng Kongreso. Pero yung naging resulta po nung TRICOM nung nakaraang Kongreso, nagfile na po Maganda tayo. yung resulta ng TRICOM na yun. Nag-file na po tayo ng batas. In fact, kasama po kami doon yung pag-regulate nitong pagre-regulate ng SOCMED. ng social media. In fact, nakahain na po 'yan. Mas lalo siyang nakakuha ng mas lalo siya naka-generate ng support dahil doon sa mga lumalabas ngayon na mga lumalabas ngayon na mga issues na hindi lang doon sa fake news but even nagagamit ito ng yung ang tawag diyan yung sugal, yung yung mga nabubudol, hindi lang siya actually issue ng national security but yung mismong kita ng ating mga kababayan minsan nabubudol sila. And of course, it affects the lives of the people, ng mga kababayan natin. Marami na apektuhan buhay, maraming napapasama, nag-aaway. Sometimes itong fake news, naapektuhan yung araw-araw na buhay natin, di ba? And napaka-delikado, lalong-lalo na sa national security. Katulad nga ng binanggit nyo kanina, Sir Jay, di ba, na marami nagpo-propagate ng fake news, lalong-lalo na sa issue ng West Philippine Sea. So, mas maganda rin na i-regulate natin, lalong-lalo na yung paggamit ng social media. Merong bill ngayon sa Kongreso na ilimit 16 years old 13. pababa. 13 ba? Oh, 16. 13 years old pababa yung paggamit ng social media dahil nakikita natin kung paano yung epekto sa mga bata. No? So, napaka-importante na mabantayan. Napaka-importante rin na yung regulation. No? Hindi naman para pigilan yung mga tao magsalita. Para maitama lang yung mga pagkukulang at pagkakamali na nakikita na nangyayari dahil sa fake news. Kung akong tatanungin mo, sayang lang kasi yung 10th year anniversary ngayon ng Arbitral Award. Sayang kasi yung na-achieve na natin, na-accomplish na natin sa itong usapin na ito ng West Philippine Sea. Nung lumabas yung Arbitral Award, ang in-expect ng taong bayan, meron tayong basihan para i-push talaga yung ating claim dyan. At sinusuportahan ito ng iba't ibang bansa, yung ating claim. Unfortunately, itong nakaraang administrasyon, talagang hindi na-pursue yun at mas na-weaken. And then you're talking about enablers. You're talking about people who are echoing the narrative of China, their claim. So, ito yung mga sinasabi na effect, yung societal effects to a point na ang tingin nila sa West Philippine Sea ay issue ng Luzon. Which is, it should not be the case. It's an issue of the entire country. It's an issue of every individual citizen who claim themselves to be a citizen of this country. Speaking of the previous administration, sir, ang isang pinakamatinding naratibo ng nakaraang administrasyon, of course, coming from former President Rodrigo Duterte, Jetski. na kailangan nating magdahan-dahan daw tayo pagtindig sa West Philippine Sea dahil magkakagera. And in just a matter of days, kaya daw tayong sakupin ng China. Para sa akin, itong naratibo na to that came from the President himself, sa loob ng 6 na taon ng Duterte administration, develop this defeatist mindset na wag na nating tindigan to, lalo na naapektuhan, of course, ang mga kababayan ni Congressman Jay na mga taga-Sambales. Parang
naisip ng mga kababayan din sa taga Mindanao and Visayas na wala tayong mapapala pag tindigan natin ang West Philippine Sea. That's why, under President Marcos, no, President Ferdinand Marcos Jr., when he delivered his first State of the Nation address na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power, sinamahan ito ng pulisiya ng transparency, wherein lahat ng insidente na nangyayari sa West Philippine Sea, inilabas natin ito, inilathala, ipinakalat natin hindi lamang dito sa Pilipinas but even for the international community. Do you agree, sir, with such policy na sasabihin natin sa ating mga kababayang Pilipino ang nangyayari sa West Philippine Sea to support not just the awareness but also to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayan? Yes, sir. Ako, Sir Jay, I would not really, I'm not buying, I'm sorry, but I'm not buying that once we assert our right over the West Philippine Sea, China will automatically invade us and kasi That will not happen. para sa akin it's geopolitics. There are different moving parts. It's not only China and the Philippines that is involved in this issue. There are other claimants, 'di ba? So para sa akin, matalino po ang kumbaga matalino ang China. And para mag-wage ng diretsong giyera sa Pilipinas dahil although they're also kasi 9 dash line yan hindi lang ngayon 10 na, 'di ba? Yung kanilang as yung historical claim nila over these waters, hindi lang Pilipinas actually. Tayo lang kasi yung talagang nanalo at tayo talaga yung ina-assert natin ang right natin. Dahil hindi lang ito historical right but sa Zambales, Bajo de Masinloc is actually the source of livelihood of our many kababayan na mga fishermen. No? So anong naging effect nung medyo nag-backtrack tayo doon sa arbitral ruling? Ngayon, mas naging bolden pa ang China. I mean, kiniklaim na nila ngayon ng Batanes, which is completely absurd. Hindi lang doon sa China, I mean sa West Philippine Sea, but they're trying to move upward, even to claim now Batanes as part of their historic land. So ito yung nagiging effect if we keep silent about this, if we allow this, the effort of China to claim this huge portion of waters na alam naman natin hindi lang fight ng Philippines but it is also being supported by many countries. Yes, sir. So hindi ako naniniwala na China kasi it also would disadvantages to China. Dahil unang-una It will disrupt the global trade, sir. exactly. And unang-una we are also just to be fair, meron din naman tayong bilateral economic ties with China. So Yes, sir. it is not only disadvantageous to the Philippines, but it's mutual. The effect would be mutual, and it will be felt by both countries. Not only the both countries, but even those countries who are also relying on this sea for nautical navigational tawag dito, transport of goods, 'di ba? So hindi ako naniniwala na magigera tayo. That's a defeatist Yes, sir. That's a defeatist mindset. And we cannot be bullied in surrendering our territory. Yes, sir. Hindi tayo dapat magpapabuli dahil hindi naman ibig sabihin porket mas malaki sila, mas mayaman sila, tatanggapin na rin natin yon. Siyempre, kailangan protektahan din natin yung integridad natin bilang Pilipino. No? The president has to maintain his stand on protecting the sovereignty because he's not only the head of government, he's the commander-in-chief. So kung akong tatanungin mo, if he allows even an inch to surrender to other foreign nation, that is treason. Pero the That is an president, impeachable offense. Yeah, pero Talking about impeachment pero now. the president is very vocal naman. Yes, sir. Kaya And to be fair, Sa West Yeah. Philippine Yes, sir. issue, talagang sinasabi niya na it's ours. Yeah. Yes, Na sir. talagang Kaya nga- hindi natin pwedeng isuko. Sabi Kaya- nga niya, not an inch. Yeah, Yes, kaya sir. nga we commend the president because that is exactly what we expect and that is what a president should do. Yes, sir. That is presidentiable.
Yung sabihin niya, we will not surrender an inch. Yes, sir. To be fair with the President, since day one, he Yeah. assumed Yeah. talagang tinindigan niya ang ating karapatan sa West Philippine Sea. And going back to your statement, sir, no, na magkakagera, ito nga, sir, yung pang-counter sa argument na yan eh. Dahil more than 3 years na tinitindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating karapatan sa West Philippine Sea, hindi pa naman nagplano ang China na girahin tayo. Kasi alam ng China, it would be disadvantageous to them. And kung magigera, isipin mo, it's also forming allies eh. How many allies, how many countries now have, hindi lang respect but acknowledge Yes, yung sir. right ng Philippines? 14, imagine that. And hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Yes. Hindi naman tayo naghahanap ng kaaway, hindi rin tayo naghahanap ng gera. Actually, gusto nga natin maging kaibigan lahat, di ba? Pero not to the point naman na magpapabuli tayo, isusuko natin yung territory natin. Being members of the House of Representatives, sir, para sa akin, part ako ng Coast Guard, sir. I'm still an active Coast Guard officer. And alam ko, sir, mga viewers natin, ang gusto nilang may tanong sa inyo, sir, is what are the bills that you are thinking para masuportahan ang ating paninindigan sa West Philippine Sea, para maprotektahan ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino, para matulungan ang ating Armed Forces of the Philippines, at para pataasin ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. What do you have in mind, sir? A bill that you will sponsor to advance our interest in the West Philippine Sea? Well, the bills are there, the laws are there. Eh. Na andun na yung Existing na. batas, andun na yung mga bills, existing na yan. Para sa akin lang, gusto kong gusto nating matutukan yung karagdagang pondo para sa Philippine Coast Guard, para sa ating sandatahang lakas, Armed Forces, para at least mas maprotektahan natin yung ating territory at yung ating mga mamamayan na nagtatrabaho at naghahanap buhay sa West Philippine Sea. No? Dahil talagang nabubuli, nakakawawa. Nakikita naman natin kung paano sila i-water cannon. Nakikita natin kung paano sila masaktan at saktan. So, tingin ko kailangan nating kailangan nating i-modernize yung ating mga equipment, ating mga barko, ating sandatahang lakas. Hindi dahil na naghahanda tayo sa away. It is a matter of self-preservation also na maprotektahan yung ating mga mamamayan. Yes, sir. Kung Ako, sir. tama yung sinabi ni Jay, no? Pero it has also be, it has to be parallel also, no? Kailangan, though we are implementing, kasi ngayon, meron nang yung minadelinate na natin, yung ating, maritime zone, kasi may pasa na yung batas na na-identify na natin, na-determine na natin kung ano yung, tag dito? Territory natin. Teritoryo ng Pilipinas. Naging isa din kami sa mga sponsor nito. Pero while we're also pushing for, tama nga yung sinabi ni Jay, modernization of the Coast Guards para mapaganda pa yung kanilang serbisyo para sa pagpoprotekta sa ating karagatan, kailangan mag-invest din tayo sa kabataan para ma-realize nila na this is not just an issue now. This is actually a passed on issue. This is kumbaga parang it would be a multi-generational issue kung hindi ma-resolve if we don't assert our right over this. And we don't want to pass on to our children the problem that we cannot solve today. So I think mag-invest tayo dun sa paano nila ma-appreciate more. Kaya pinupush namin yung ma-include talaga yung issue ng West Philippine Sea sa ating mga regular na curriculum sa ating pang-edukasyon para maintindihan nila na hindi lang actually ito issue ng Coast Guard, hindi lang ito issue ng Kongreso. sandatang lakas, hindi lang ito issue ng Luzon kasi mas malapit sila sa Bajo de Masinloc. Ito ay isang civic duty ng isang pagiging Pilipino. And we have to start with our young learners. No? Kung Paolo? Thank you, Zia. Hindi, sinabi niya na lahat ng sasabihin. Hindi, joke lang. Hindi, Mapapansin na nga namin para nagiging JN si Adyong Soto. Hindi, yung sa akin lang siguro, yung sa batas, saka mga legislative inquiry, andyan na yan eh. Siguro a positive awareness campaign, like a wide scale awareness campaign, lalo sa
kabataan. Sabi ko nga dapat hindi lang showbiz, hindi lang current events saka pop culture ang pulutan eh. Dapat yung mga gantong issues pulutan ng taong bayan yan. Kumbaga, part of the sabi nga ni Lee Kuan Yew dati, naging problema sa Singapore, yung parang namamatay yung storytelling. So hindi na papass on sa next generation yung mga ginawa ng older generation saka yung mga pinaglaban nila. So maybe a positive pero wide na awareness campaign tungkol dito, like can be modified for kids, adults, teens. Something po na dapat it should be cool. Kailangan siyang pag-usapan. Kasi hindi biro tong issue na to at malaking issue siya. Not only for us, for the next generations. Pero dapat, kung iisipin mo, dapat matik na yan sa atin. Di ba? Yes, sir. Bilang Dahil Pilipino. bilang Okay. Pilipino, dapat matik na yan eh. Hindi na pinag-uusapan, hindi mo na kailangan kumbinsihin Oo. ang Pilipino. Dapat iisa lang yung ano natin dyan eh. Yung pananaw at paninindigan natin dahil mga Pilipino tayo eh. Yes, sir. I think ang nag-distort lang ng awareness natin, sir, is what we were discussing a while ago. Fake news and misinformation. Yes. Dahil sa social media, na-confuse na rin ang mga kabataan natin, where do they stand, and of course, the former president saying a different thing with what we really needed to do. No? Masyado tayong na-polarize because of misinformation, and of course, the domestic politics no, Yeah. na nangyari sa ating bansa. Ilang beses natin kung narinig sa inyo, sir, na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, it should be an apolitical. Regardless whatever your political color is. Mapa dilawan, pinklawan, whatever colors, no, rainbow colors. Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, nagkakaisa tayo. Sa Kongreso ngayon, sir, merong WPS block. And of course, some of them, or majority of the people from the WPS block are Makabayan group. Progressive groups. Progressive people. But despite of them being progressive, naniniwala ako na the young guns, among others, no, except lang yata si former Congressman Barsaga, na naniniwala ipamigay na lang daw ang West Philippine Sea. No? Majority of the congressmen really support the issue of the West Philippine Sea. Would you agree, sir, na ang mga kongresista natin, kapag kinausap nyo one-on-one, na we need to do this for the next generation of Filipinos, supportive sila? I think 100% naman siguro. No? Wala naman Buti na lang, sir, na wala na si Congressman Barsaga because he's posting different things sa social media. Sa ngayon, tingin He's ko, a different person. He's a different person. tingin ko sa ngayon, 100% naman ng mga kongresista natin is in support of the, is in support ng issue patungkol sa West Philippine Sea. No? Dahil wala naman miyembro ng Kongreso ngayon ng ang magsasabi na kailangan ipamigay sa China yung Pilipinas. No? Nakikita rin natin na nararamdaman din naman namin yung sentimento ng mga kasama namin. Alam niyo, sir, itong tanong na to, although 2 years from now pa bago mangyari, but again, looking at our history, how any presidents handle the issue of the West Philippine Sea, ang atin pong magiging Pangulo by 2028 ay napaka-critical para sa pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Do you believe, sir, na West Philippine Sea should be an election issue by 2028 in electing whoever will be the president? Because he will be the chief architect of our foreign policy. And if you believe so, ano ang effort nyo, sir, to make your constituents be aware, to be smarter voters in considering who will be the next leader of our country? Kailangan yung susunod na presidente natin matapang at saka may paninindigan, lalong-lalo na pagdating dyan sa issue ng West Philippine Sea. Diba? Yeah. I think, tama yung sinabi ni Kong J. I think yung magiging dapat na magiging presidente natin, it's not more on how, feeling ko ang 2028 na referendum, because of what's happening now with the issue on impeachment, ang magiging referendum ng taong bayan hindi more on sino ba talaga yung mas matalino, pero sino yung may paninindigan, sino yung may moral clarity para ipagtanggol ang totoo at kung ano ang meron
para sa mga Pilipino at para sa ating bansa. Mukhang yun ang magiging referendum na pag-uusapan in 2028 election. Tsaka So dapat- kasama dyan, talaga. Dapat pro-Philippines. Yeah. So dapat talaga, very clear yon kung anong sa atin, anong meron sa atin. Hindi naman tayo kumukuha ng hindi atin eh. Di ba? May pro-China ba? Well, baka naman kasi, we're talking about the West Philippine Sea, meron Tingin ko, talagang... sir, meron. I mean, looking at our political landscape then and now, makikita natin, without naming names, no? Meron tayong mga politiko noon at ngayon na pro-China. I mean, kayong lahat, sir, as members of Young Guns, every time na may insidente, meron kayong statement. Every time na something to celebrate, like the 10th year Arbital Award, meron ding statement ang Young Guns. But there are people in the government na until now, wala kang maririnig pagdating sa West Philippine Sea. May naririnig ako yung mga chinador, sabi nila, chinador. I think parang kailangan klaro in 2028 election, presidential election. Dapat klaro kung anong stand ng mga kandidato in 2028, lalo na pag pinag-uusapan natin is presidential, kung ano yung position nila sa West Philippine Sea. Because how can you be a architect, the architect of the economic policy of the country? How can you be a commander-in-chief ng isang bansa kung if you are willing to negotiate in so far as the West Philippine Sea is concerned, willing to negotiate, to give up even a single portion of our land? How can you even claim to be the sole leader of the Filipino people, representing the flag, promoting the Constitution, and being the chief architect of our foreign policy, asserting our positions in the international community, when you yourself is willing to give up an inch of our territory? So I think dapat maging klaro yun. No? Tapos sa syempre, kung lalo sa national officials natin, ng mga tumatakbo, dapat sa mga debate, saka mga interviews nila, kailangan medyo ito yung, hindi naman bulk, pero ito yung isa sa mga major issues na kailangan nilang i-address sa taong bayan when they campaign. Actually, mula barangay naman hanggang national level yan eh. Kasi may mga barangay, saka mga probinsya, saka mga cities na may effect sa ganitong issue. Personal namin binisita yung sa Masinloc, Sambales. Ako, dinadaanan yung lugar ko ng mga barko. Nakikita namin sila. So, hindi lang to national issue eh. Dapat mula sa baba. Kasi nga, like for sa amin, sa La Union, naglabas din ng resolution yung mga local officials namin na in support of the President's pronouncements during the SONA. So, malaking bagay po dapat, mahalaga ito na criteria at saka dapat may checkmark lahat ng mga susuporta at clear ang suporta nila sa issue ng West Philippine Sea sa susunod election. Sa akin, maganda yung sinabi ni Kong Pao. Dadagdagan ko yung sinabi niya. Kasi na-realize ko dito, kasi talking about Mindanao, galing ako sa area na very passionate kami when it comes to the issue of right to self-determination. Ito yung isang karapatan ng isang grupo na tao na nire-respeto hindi lang dapat ng Pilipinas, but even enshrined in many international treaties, yung right to self-determination. I think yung issue sa West Philippine Sea, it is a right to self-determination eh. Kasi how can you determine your future if you are actually tied up with, Yes, sir. di ba? Tied up with the claim of other countries, and what worse, meron kang naririnig sa atin na sinusuportahan yung ganong klaseng naratibo which is contrary to our national interest. So it should be also an issue of rights to self-determination. Kaya kami sa Mindanao, lalo na sa amin, mas madaling maintindihan yan. Kaya dapat klaro yun. Sabi nga ni Pao, it has to be trickled down to different West Philippine Sea issue. It should be trickled down, cascade to an issue which is understandable to the common people. Mas madaling intindihin yun pag
pinag-uusapan natin, ano ba yung karapatan natin? Ano ba yung karapatan ng Pilipinas dyan? Atin ba yan? Di ba? So I think we need to push further the discussion para klaro yung posisyon ng mga tatakbong kandidato sa national. Question ko lang, sir. I mean, this might be a very tricky question. No? Kung sakali, sir, na alam naman natin, evidently and obviously, ang isang tatakbong presidente ay pro-China, will you campaign against that person? Yeah. Ako, definitely. Definitely. On the issue of West Philippine Sea, dapat klaro yun. Kung Jay, sir? Dapat pro-Pilipinas ka. Kasi hindi po pwedeng hindi po pwedeng hindi malinaw yung inyong paninindigan lalong-lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Dahil una sa lahat, maraming Pilipino ang naaapi. Marami tayong mga kababayan na nasasaktan. Marami tayong mga kababayan na nawa-water cannon. And yet, hindi ka magsasalita. And yet, sasabihin mo, pro-China ka. Napakahirap naman nun. Actually, sa amin, sa Zambales, hindi ka tanggap-tanggap yun. Dahil patuloy namin ipinaglalaban yung karapatan natin na makapaghanap buhay, makapagpangisda sa West Philippine Sea, dahil atin yun. Matagal nang nagpupunta yung ating mga kababayan doon. So, hindi katanggap-tanggap na ang magiging susunod na leader ng ating bansa hindi kayang ipaglaban yung ating karapatan at yung ating kalayaan. Lalong-lalo na sa issue ng ating teritorya. What about you, Kung Ako, Sir Paulo, Jay, kung ang batayan lang siguro yung sa West Philippine Sea, baka labanan ko pa siyang presidente. Pero siyempre maraming factors involved. Meron ka ng 2 boto dito. Oo, thank you. I'd probably... I'll vote for you, sir, Thank if you. you're going to stand up for Oo, rights in kung the yun West lang ang batayan, Philippines. probably I'd run against her. Meron ng... Hindi. Meron ng gender. Or him. So, klaro yun, Sir Jay. Walang non-negotiable. Kumbaga. Pero ang tanong ko, sir, during the midterm election ng 2025, Vice President talaga yung mo, May president na nga, pare. Kala ko, VP lang pinapangarap mo. Ngayon, Presidente na. noong 2025, sir, nagkaroon ng survey. Ang sabi, 80% ng ating mga botanteng Pilipino would really make West Philippine Sea as an election issue. Yes. Unfortunately, may mga nanalo sa Senado, wag na natin pangalanan, no? At sa Senado na parang it is against dun sa forecast na West Philippine Sea will be an election issue. What do you think is the reason, sir, why we were not able to convert the forecast na it will be an election issue to actual votes? Si Sia may hugot sa mga senador to eh. Go. Go. Ikaw nagsabi ng ano. Hindi, Sir Jay, siguro hindi part nung, alam mo pag election kasi nagkakaroon ng election fever eh, 'di ba? Parang circus ang election eh. But siguro kailangan lang ng mas maraming advocates before the election. Saka meron siguro mga tao na yan ang polisiya na gusto nilang isulong. Kumbaga, dapat naman talaga ang election issues-based, policy-based. So, kailangan medyo mag-level up din yung political maturity natin ng mga voters, which is medyo na-project nung huling election, nakita natin yung dami sa kalakas ng youth votes eh. Yung mga mag-aaral, yung mga estudyante na bumoto. Dapat issue-based. Nag-iiba yung tema, and ako naman, very optimistic ako na talagang dapat maging central part to nung campaign nila. Sabi ko nga, kung ito lang yung issue, baka mas marami pang lumabas dyan. Dapat, Sir Jay, hindi 80% eh. Dapat automatic nga 100%. Although nag-hold yung survey na yun, ganun pa rin siya kataas. Nasa 78 to 82, hindi siya bumaba or hindi siya steady yung So napakataas pa rin. Pero sa akin, ito yung sinasabi ko na effect eh. Effect ng scare tactic eh. Yung defeatist na mindset eh. Mentality. Because yung tao, akala niya, issue lang yan ng Luzon or issue lang yan ng particular agency ng gobyerno. Diba? O pag nagkaroon tayo Or person. Yeah. Pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng hindi pagkakaintindi with China, baka girahin tayo, di ba? So it actually brings down the discussion to a point where
ako na taga Mindanao, ikaw taga Visayas, ikaw taga Luzon, hindi natin ma-identify yung sarili natin kung ano yung common na na fight natin when it comes to West Philippine Sea. So, yun ang effect to a point na yung mga electorate, feeling nila, mas hindi na nagiging parte dapat supposedly ng national discussion during campaign. Kaya dapat talaga ipaintindi sa ating mga taong bayan na this is a civic duty. Saka dapat i-demand na rin natin yun para sa mga tatakbo. Oo. Diba? Some of the political pundits, sir, argued na dahil nung 2025 daw, we were not actually out in calling out these people na pro-China. Kaya ang sinasabi ng mga political pundit ngayon, for us to convert etong sentiment ng ating mga kababayang Pilipino against pro-China candidates, we really need to name them. Kailangan natin silang pangalanan na si ganito, pro-China, si ganito, hindi sumusuporta sa West Philippine Sea. Simulan mo na siya. Do you agree, sir, na as early as now, or even in the election campaign by 2028, we really need to label those politicians na tila inclined pagdating sa People's Republic of China? I think pag election naman, kailangan open yung advocacy ng bawat kandidato. But I would tell you, Admiral, no candidate in his or her right mind would ever admit na pro-China siya, 'di ba? Pero kailangan talagang maging masusi tayo kung ano talagang pinaninindigan niya. Let's go back to what the statements, ano yung nagiging action niya, pananalita niya pagdating sa West Philippine Sea. At least that would give us an idea kung sino ba talaga yung pro at sino ba talaga yung pro-Philippines at saka pro-China. Baka kailangan gawin parang game show yung debate. Kung pro-China ka, thumbs up. Kung, di ba? Kung pro-China ka, thumbs down. Kung pro-Philippines ka, thumbs up. Dapat ganun na lang kasimple para wala nang paliwanag eh. Kita mo naman, Sir Jay, may Diba? presidente, may vice president. Ikaw, Luzon sir. and Mindanao. Ikaw, sir, anong tatakbuhan mo, sir, para mabuo na yung lineup nila, Sir Paulo? Campaign manager lang ako ng dalawa na ito. Talo na kami. Di ba? Dapat nga pasimplihin eh. Di ba? Di ba? Masarap o hindi masarap. Ganun lang yun. Ano ba yun, sir? Ang tanong Dapat dito? walang gray area. Sir, ano pagdating ba sa tanong West dito? Philippine Sea. Chinese food o ano? Oo. Yung masarap at hindi? Dapat walang gray area when it comes to the West Philippine Sea. Ako, Kailangan malinaw yung prinsipyo mo at paninindigan mo pagdating dyan. Pero Yes, dapat klaruhin din kasi natin na this is about kasi ang ginagawa ng ibang it's not even pro-China, it's pro the claim of China over the West Philippine Sea. Kailangan klaro 'yun Kasi to be fair also, we are dealing with China bilaterally, economics, 'di ba? May cultural exchange tayo to China. So this is not against the China as a nation. Yes, sir. This is their legal position over the West The West Philippine Philippine Sea, which is opposite to our ancestral right over this area. So dapat klaro 'yon. Pag klaro 'yon, dapat klaro yung position ng mga kandidato. Yes, sir. Diba? I-clarify ko lang, Kasi sir. Baka nagsisplit around ma-call sila out eh. tayo, sir, ng mga supporters sa West Philippine Sea. Not legal position. Illegal na yung Illegal position position, nila. sorry. Dahil it was already decided by the 2016 arbitral law. ang sinasabi ko ay is yun ang legal position from the perspective of China. But we know it's not supported. Yes, sir. It is even legal. And marami naman tayong marami tayong mga kaibigan na Filipino-Chinese, no? And we have nothing against them, Yeah. and we love them. Mga kaibigan natin, mga Filipino-Chinese, no? Very supportive sa Joel Chua. maraming, Sa mga very, natin very supportive, no? Sa ating claim sa West Philippine Sea. Yes, sir. Nakakatuwa nga, maraming Filipino-Chinese community na sinusuportahan, no? Yes, sir. Yung ating claim, lalo-lalo na sa issue sa West Philippine Sea. Actually, sir, mga Filipino-Chinese community, nagdo-donate pa yan, sir, ng mga groceries, Sobra. food Yeah. packs, Tulong. para sa mga sundalo natin sa West So Philippine Sea. it's not one Yeah. race against a race or racial dispute. Yes. This is territory of the Philippines. Yes. And our
Klaro, ang, klaro. ang kalaban natin dito, sir, is not the Chinese people Yeah. or the Filipino-Chinese. Ang kinu-call out natin dito, sir, is the Chinese Communist Party Yeah. na nagpapakalat ng maling impormasyon, ginigipit ang mga mangingisdang Pilipino, and of course, not adhering to the international law. Tsaka yung aggression nila sa mga mangingisda natin, no? Ngayon, na-embolden pa sila. Hindi lang ni West Philippine Sea, pati na rin ang some portion in the academic sector, kiniklaim na pati ang Batanes kanila. So, kung hindi talaga natin to kino-call out, imagine, baka Palawan, claim din nila. Yes, sir. In which they did last year. Yeah. Did, oh. Nung sinabi nilang ang Palawan daw ay kanila, everybody reacted, the National Historical Institute also responded, and even the National Security Council. And then, namatay na yung balita. Ngayon, Saan ba nag-aaral ganyan uli yung ang mga ginagawa scholars nila sa kasi nila? Batanes. Good thing, Secretary Gilbert Chodoro, Eduardo yung statement, Oban, yeah. the National Historical Institute, the Department of Foreign Affairs, lahat kami nagsalita na to counter itong another misinformation ng China. No? Ang ginagawa kasi nila, sir, they're going to use so-called academic. No? Alam naman natin walang freedom of expression, walang freedom of speech sa China. So, i-dictate nila yan sa kanilang mga so-called academic, and then i-amplify ng state media, and then kung walang magre-react, it will be a policy level discussion already. Maririnig na natin yan sa Chinese Communist Party. Kaya as early as sa level ng so-called scholars nila, kailangan nating i-counter agad. And also, nagsalita na rin yung local government ng Palawan. No? So, we really... Batanes, sir. Ng Batanes. No, nung sinabing kanila yung Palawan, Yes, sir. nagsalita din yung local Ikaw din, government ng nagsalita Palawan. ka nung nandun Batanes, tayo. nagsalita na rin. No? So, malinaw na kung saan tayo naninindigan, malinaw yung posisyon natin pagdating dyan. Yes, sir. And ito, sir, masyado lang mahaba, sir, ang usapan natin ng West Philippine Sea. Pag nanood ka, sir, ng balita, makikita pa rin natin ang active participation, sir, ng mga young guns pagdating sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. I would argue, sir, kasi minsan may mga nagsasabi na eto mga to, they were just dictated. But I wanted to hear it from each one of you, sir. What really compelled the members of the Congress, the members of the Young Guns, to really support the impeachment against the Vice President? Paolo? Well, ako, 19 Congress pa yung hugot ko. No? Andun naman kami lahat. Hearings, briefings, Quadcom, Blue Ribbon ng House, hanggang sa tumalon na sa 20th Congress, hindi naman nasagot kasi yung mga tanong during those hearings. Siguro kung mga nasagot na tanong during those hearings, baka hindi pa umabot sa ganitong punto na hanggang ngayon, masaya kami dahil naumpisa na yung impeachment Pero meron akong bagong pangarap din, Sir Jay. Sabi ko kasi, natutuwa ako na ang impeachment ay pulutan ng taong bayan ngayon Dapat maging pulutan ng taong bayan yung pagiging atin ng West Philippine Sea. Yes, sir. Well, ako, maniwala ka, this is the right thing to do I cannot squint around and evade yung sinumpaan ko na I have to stand on yung inaasahan, hindi lang ng the community that voted me or elected me to this office, but the expectation and the duty that I have to perform under the Constitution. May allegation. Tama yung sinabi ni Pao. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Yun man lang yung position na kailangan you require answer, for absorbance with the principle of due process, answer from the one that is being charged of betrayal of public trust, di ba? Yung culpable violation of the Constitution. Dahil very glaring kasi yung ebidensya I mean, it's hindi lang tinago talagang ganun talaga ka-glaring yung pag-ebidensya. Talking about confidential funds alone sinabi na ng COA na mali yung paggamit ng So, maski duman lang sa posisyon na kailangan mo ng sagot doon sa respondent, in this case, the Vice President, and which area or institution or venue or platform na democratically and legitimate way for her to answer ang impeachment court. So, sa aking posisyon, personally,
Ako, paninindigan ko na to. It's not even dictated by anybody. I don't care whether this has been supported by anyone. I don't, it's my personal take on the matter because I've seen the evidence. I've heard the testimonies of the witnesses, and this deserve to be discussed in an open court, in the impeachment court, para mabigyan din ng pagkakataon yung respondent na sumagot sa kanyang mga allegation, which unfortunately up to now hindi nasasagot. Ikaw ang spokesperson ng impeachment. Huwag mo na makakalimutan. Hindi. Diba? Hindi, kasi ang Before I tanong turn ni over, Sir Jay. Admiral is, Ikaw Our individual stand. spokesperson Yes, sir. ng impeachment. Oo, tama. Before I turn over, Sir, kay Kong Jay, sir, my Responsibilidad question, sir, niya. is how difficult is it for you to vote for matuloy ang impeachment, considering that you're from Mindanao? Ayun. How did you decide na this is not a popular vote among your constituents in Mindanao? But accountability kasi, it does not limit to one particular geography. Di ba? Nakso. Naiintindihan ng taga Mindanao yung accountability. Tama. At naiintindihan ng pare-pareho tayo ng Paninindigan. definasyon. Pare-pareho tayo ng definasyon ng accountability. Yung accountability sa Tagalog, pananagutan. Naiintindihan natin yan. Lahat. Hindi lang yan may different definition niya tayo base doon kung saan tayo nakatira. So naiintindihan ng taga Mindanao. But personally, I would tell you, I will admit na meron talagang Hirap. Hirap talaga ako kasi coming from Mindanao, 'di ba? Pareha tayo. Pero kasi Pareha kami. ako, speaking of fake news Ayan. ako naniniwala kasi ako at naaawa ko doon sa mga taong masyado na silang na convince at na influence ng mga hindi tamang impormasyon. This impeachment trial, ito yung kaya sinasabi namin dapat mag-umpisa na at pakinggan ang ebidensya. Pag yan tuloy-tuloy na at masalamat tayo tumutuloy na rin, ako paniwala ko, pag naraman ng taong bayan yung tunay na mga ebidensya, nagsasalita, ang ebidensya at hindi nasasagot yung mga ebidensya na yan, huhupa yung backlash, kumbaga kung meron akong backlash in Mindanao. Kasi karamihan talaga is na-impluwensyan nung mga fake news na sinasabi natin, di ba? So this is the only way to move Kong forward. Jay, sir. Spokes na spokes, di ba? Second Sinasabi the ko motion. Second the motion. Patented yung mga ano niya. Second the motion. But for you, Sir Jay, why you supported the impeachment? Kasi naghahanap, maraming tanong yung mga kababayan natin. Tama. Transparency, accountability, and also it will give venue to the Vice President to answer these allegations. Kasi nga, tama naman yung sinabi ng dalawang mga ginagalang kong mga kasama, no? Na hindi sumasagot, hindi nagpapakita, ilang beses na naimbitahan, umiiwas. No? So, at least dito ngayon, obligado na sagutin, obligado na harapin, dapat hindi umiiwas, at para magkaroon ng kalinawan kung ano ba talaga yung mga nangyari, lalong-lalo na sa issue ng confidential fund, lalong-lalo na sa issue ng threat, lalong-lalo na sa unexplained wealth, no? Ano pa yung isa, Pao? Apat yun eh. Yung bribery. Spokes. Oh. Bribery. Bribery. So talagang Apat. 4 articles. Para mapag-usapan na rin. Ako dadagdag ko lang kasi babalik ako. I forgot to mention also. Hindi lang ito paninindigan ng Young Guns. Remember, 200 plus? 75. Yes, sir. 275. Yes, 275 na kongresista ang bumoto, even bigger than the votes Previous that one. we The first one. Yeah. in the first complaint. At doon sa 270 plus, a substantial number of Mindanaoan Solons, hindi lang ako voted in favor of the impeachment. Why? 70%. Yeah. May percentage na eh. Yeah. Because of the All because of the glaring evidence. the sir. compelling Evidence. evidence na talaga nakita na malinaw. Na going back to hindi kasi naiintindihan yung pananagutan. Pananagutan kasi hindi sinagot eh. I mean, they were not given the chance to even listen to the defense's case. Kasi ayaw nilang Harapin. ayaw nilang pumunta sa confirmation hearings.
Dalawa lang kasi ang reason yan eh. It's either ayaw mong pumunta dahil wala kang sagot or umiiwas kang sumagot. So, kaya pati yung mga Mindanaoan representatives, talagang sabi nila, hindi. By maybe this time, sa Senado, sasagot siya. Kasi yun naman din ang sinasabi nila. So actually, yung paninindigan dito is connected with yung claim natin ng pananagutan and giving her the right and giving her the venue to answer this allegation. Spokes, Tama ba? spokes, sir. Tama, Spokes. Tama, spokes. Bago tayo, sir, pumunta sa next portion ng podcast ko. Nako. May gusto, sir, parang curious lang ako. Bakit hindi nyo naging member si Congressman Libiste at si Congressman Barsaga? O yan, Jay. Sagot. Spokes. Kasi kami, Ibang batch. oo, 19th Congress kami pumasok. Yeah. So sila sa 20th Congress na sila pumasok. So, meron din ata silang, kung nagkakamali, di ba? Meron silang grupo. Oo, parang nagtoy yung media na parang hotshots, yung mga baguhan. Oo, hotshots. Yan. Pinagkukumpara pa nga tayo nun, di ba? Sinagot naman natin sa media, sabi ko, mas magagandang lalaki sila sa atin, saka mas mayayaman. Pero Mas bata. Oo, mas bata. Pero kami mas masipag. Oo. Yun lang ang edge namin, sipag. Sir, pupunta na tayo sa part ng podcast kung saan magbabasa ako, sir, ng mga posts na, na isinulat ng mga trolls, ng mga fans nyo. Nako. Ang tawag namin dito sa part na to, sir, Real Talk. Game ba kayo, sir, dito? Mukhang galing China yan, ah. Game, Mukhang game. trolls na yan, Game ah. kayo, sir. Okay, sir. Simulan natin to, sir, sa Facebook comment para kay Congressman Ajong on your statement about the Chinese aggression and national security. Ang sabi niya, sir, China is not our enemy, being our nearby Asian neighbor. Out of diplomacy, ang gulo ng English, sir. He has no business talking bad adversities against this country. Only President BBM belongs this policy mandate. Congressman Ajong should read and just study the issues on it. No, one sentence ba yan? Kailangan sagot? O one word lang sasagutin ni No, sir, you can explain and counter itong mga sinabi, sir, ng one troll. sentence. China is not our enemy. But we have the right to protect our territory. We're not, hindi ho tayo nag-identify ng kalaban dito. Ang ginagawa natin ay pinoprotektahan natin kung anong para sa atin. Para sa atin, karapatan natin na ipagtanggol ang teritoryo natin. Hindi ito pag-ngolekta ng kalaban. Hindi ito pang-ngolekta ng kaibigan. Ito'y paninindigan ng dapat ng bawat Pilipino kung anong atin yan. Yes, sir. Hindi pwede nating ipamigay, hindi natin po pwedeng basta-basta na lang na hayaang makuha o sakupin ng ibang bansa. Ito naman, sir, mula sa Thread, isa sa mga bagong launch na social media platform para kay Congressman Jay Kung Hunto, sir. Ang comment na ito ay mula sa isang post about former Congressman Kiko Barsaga's reaction on your comment that the former House Speaker is allowing you to think and decide for yourselves. Ang sabi niya, sir, yun na nga eh. Hinayaan na kayong magdesisyon. So ano nangyari sa buwis ng taong bayan? Yun lang. Hindi naman, no? At alam naman natin kung ano yung tama at mali. Hindi naman tayo puppet ng kahit sino, no? Iniisip natin kung paano natin maisa sa ayos, lalong-lalo na yung kapakanan ng aming mga distrito, dahil meron kaming mga distrito na kanya-kanya naming inaalagaan, gusto naming mapaunlad. At the same time, gusto rin namin na maramdaman, no, ng aming mga kababayan yung tulong at benepisyo na nanggagaling sa ating national government. So, may sarili-sarili kaming prinsipyo, may sarili-sarili kaming paniniwala, at hindi kami pwedeng madiktahan ng kahit sino. Ito naman, sir, comment regarding sa isang press con para kay House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega, sir. Ang sabi niya, crooks na crooks talaga ang dating nito. What's your comment, sir?
Yun lang. Wala, sanay na tayo dyan sa mga binabato sa ating ganyan. Siguro, wala eh. Character attack yan eh. So, wala lang siguro silang masabi. Bayad naman sila para sabihin yan. Maganda na may hanap buhay kayo. God bless. Tsaka naririnig lang natin to sa kabilang mga trolls nila sa kabila. Yes, eh, sir. Actually, sir, pinili talaga namin ng mga trolls. Dahil etong mga trolls na to, they are paid to do all this course. comments. Hanap dahil buhay. ayan yung Trabaho nila yan eh. yan yung dahilan kung bakit sila hinire. No? Hanap buhay nila yan. That's why we made this an opportunity to respond, no? Sa mga sinabi na to. Sanay na kami. Tsaka yung kanina, sabi mo, ano daw yung tanong nila, yung parang hindi daw natin enemy ang China, yun ang defeatist na ano eh. Yes, sir. Yun ang defeatist na argument eh. Yes, sir. Binabox mo doon sa away ng China. Actually, right to ng Pilipinas eh. It should not Ito be- naman, sir, last comment from the recent video na na-post sa Young Guns Facebook about the ongoing impeachment trial. Ang sabi niya, Young Guns na walang bitaw. And then yung pangalawang comment, sir, pero tahimik sa flood control ang bilyunang nakawan. Yan ang comment, sir, sa... Siya? Una, nung nag-TRICOM kami, nung Infracom kami, Infracom. active kami. Yes. Gusto namin magkaroon Nasa ng harap tayo. investigasyon. Nung Infracom, di ba? Member tayo lahat. Ayaw naman ng iba. Kasi Nakasama why would natin. we police our own ranks? Ah. 'Di ba? Oh, so kino-question kami yung kung ano daw ang credibility ng Infracom, 'di ba? So ngayon, dahil nagkaroon na agencies ng na, independent Investigation. Infra Commission, sinuportahan natin 'yon. Ngayon, kailangan naman daw namin imbestigahin. So itong mga taong to, hindi talaga sila masatisfy. Ang hinahanap talaga nila is fault finding. Ayaw nila doon yung kung ano yung kumbaga yung issue na pinag-uusapan, which is tama kami required talaga, kumbaga it's really it's really a kumbaga worthy to look at itong flood control. Kaya nga pinsunuportahan namin ng Infracom eh. Saka never tayo huminto magsalita or Yeah. mag-react about it. Yeah. We have been answering, we have been, actually, not in our areas, but pati nga sa mga Yeah, exactly. nangyayaring investigasyon around it. So, Oo. So hindi namin maintindihan kung bakit ganun yung framing nila. again, they're no? paid to Sa They're bagay. paid to criticize you, sir. criticize. yeah. or- Sir, for my last and final question sa bawat isa sa inyo, sir. Naniniwala ba kayo, sir, na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino? Of course. Sobra-sobra. Talagang ano na yan, no? Parte na ng ano natin yan. Parte na ng dugo natin yan na ipaglaban yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi natin dapat isinisuko yan. Kailangan matutunan ng saling lahiyan. At hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mahiya na magsalita, no? At kailangan, tama ka, Sir Jay, na i-call out natin yung mga politiko at public servant natin, lalo na yung mga tumatakbo, kailangan natin i-call out pag hindi na tama yung kanilang mga sinasabi, no? At kailangan maging matapang tayo. Hindi naman dahil sa naghahanap tayo ng gulo, hindi naman dahil sa naghahanap tayo ng away, ipinaglalaban lang natin kung ano yung tama at para sa Pilipino. Ako, Admiral, dapat ang mindset natin is hindi para sa atin. Kasi pag sinabi mong para sa atin, andun pa rin doon yung issue yung kiniklaim na meron tayo, may claim din yung iba. Atin yan eh. It's not even an issue of para sa atin. Atin yan. So dapat hindi na tayo dapat dun sa point na para ba sa atin yan? Para sa atin yun. No. It should be atin yan. Ours. And non-negotiable, atin yan, simulat sa poll, atin yan, hanggang habang buhay, atin yan. And to put it into perspective siguro, we are the West Philippine Sea. That wraps up, sir, our podcast. Again, maraming salamat po sa inyo, sir. At salamat sa pagtindig at sa pagsuporta ninyo sa laban natin sa West Philippine Sea. Alam nyo, nasanay ako na iisa lang ang kausap at iisang point of view lamang ang nakikita sa podcast na ito.
Pero having three people with different personalities and opinion all at once was also a great experience. Para akong media na nakikinig sa discussion ng isang panel. Anyway, maganda ang naging talakayan natin ngayon, makabuluhan at siksik na siksik sa kaalaman. Muli, maraming salamat sa ating Young Guns, Congressman Paulo Ortega, Congressman Jay Kung Hoon, at Congressman Zia Alonto Adjong. Sa susunod na linggo, sino na naman kaya ang kakasa na uupo sa ating hot seat? Kung meron kayong gustong makita dito sa ating podcast, just comment their names sa ating comment section or tag them para makita natin. Muli, salamat sa suporta sa ating podcast at maraming salamat sa patuloy na pagtindig ng ating yaman. Dahil hindi lang sa West Philippine Sea ang inaangkin ng mga dayuhan, patuloy tayong maninindigan ng kung ano ang sa atin. Hanggang sa susunod nating episode, J3 Santariela po, tandaan, no spin, no lies, just the truth.